The intensity of our praise. Ang kakusgon sa atong mga pagdaig. Sa una, pirmi na ko ni madungog diha sa mga pagwali. Bisan pa man katong panahon pa ni Pastor Merlito, pirmi na ko ni madungog sa iyaha nga matud pa niya nga kung unsa daw kakusog ang imong mga pagdaig. Saman. Mausab kakusog ang kaaway nga mulagpot. Kay pirmi niya example. Kay sa una, muadto mi sa Pargayo. Kanang Langkol Rico, di ba? Unahan na Pargayo man. Muadto mi dito sa bukid. Bisag na dito layo nga bukid. Pag Domingo sa hapon, madungog gihapon dito ang City Gis sa buwangan. Apil siguro to imong tingog sa una so nadungog namo dito. Inyo duha ni Brother Roy. Dito. Gisa to nakasinati ana. Oh, nga bisag na ana dito sa bukid. Pirting dunguga. Asa man nabit. Buwangan. Pirting layuan na to hapila naka kilometro mga igsoon ko. Mautong. Nakahuna-huna ang mga magwawali. Di sa nga itong pastor mga igsoon ko. Kung sila nga nagsugal, kusog gani sila musinggit para i-share nila ang ilang manok. Para kusog siguro mo syapol o maghapang paswerte para mo daog labi nagpagtanaw nga pagsikat pagbunal igo ang kalaban mayon na wow pero ikaw gani tag-iyas manok nga naigo adi igyo ka mo singgit ang tanan hingog amen magsige na lang kag huna-huna nga kabayad yung guhani karon ang tanan mingog amen. Kung sila gani ilan ning gihimo sa pinakakusog nila nga pagsinggit, unsa nakaha sa atong mga pagdaig. Naa siguro ko'y pamalihugan diri kisay mo sugot padtuon mo na ko sa Pargayo. Paminawi ko no dito kung moabot ba ning atong mga pagsinggit dito. Ikaw siguro James. Katawa si James. Layo-layo ra ba tong Pargayo, pastor? I wonder kung kining atong mga pagdaig asa ka ni kining atong mga pagsinggit asa ka ni moabot. Asang igdulungog ka ni moabot. Uba ka bisag ang atong kutipot di makadungog. May pasigurong hagok kusog pa kay sa atong mga pagdaig sa Gidos. Ang tanan mingog amen. Nga naman mga ikson ko, kay ang Diyos, matod pa sa Salmo 22, versikulo 3, nagapuyo taliwala sa mga pagdaig sa iyang katawhan. Ang tanan mingog amen. Ang tanan mo, praise the Lord. Kay sa mga panahon nga kita musugod na sa mga pagdaig, ang Diyos musugod man usab sa pagpamuhat. Oo ba mo niya na mga igsoon? Kaya ang pagdaig, dili lang ni pag-awit, pagsinggit, pagpakpak, ug pagtugtog lang. Apan kini, usa ka instrumento, aron imbitaron ang presensya sa Diyos sa atong taliwala. Nga bisan na ata sa kasakit o sa mga lisod nga kahimtang, ang Diyos mao'y magapamuhat kung dili nato pugnan ang atong kaugalingon nga mudaig, nga musimba, nga musinggit sa atong buhi nga Diyos. Kung magisgot tag intensity, usa kini ka terminolohiya nga kasagaran nato madungog panahon nga adunay linog. Atong Biyernes, alas 9:46 man siguro to. Last day na mo to sa among prayer and fasting dito sa Kasiklan. Si Pastor Rick ato nagsugod na og lecture, siya may last nga lecture.
Alas 7:30 to siya, taman siguro to alas 12 dapat. Human na siya, nahuman siya mga announcement, alas 9, nagsugod na siya lecture. Pagka alas 9:46, misugod pagtayog. Hinay-hinay. Mikusog. Hindi ringon sila, dali ra daw na human. Pero dito sa Agusan, tugay. Paglinog o kusog ang guliboy, taw-taw ni burn out. Naundang si Pastorik. Pag burn out, puto ang revival. Revival, sininggitay naman. Siguro ang uban na to, kay nabala, nalisang na. Uyog-uyog ang mga suga. Ang ako, nag-ingkod ako, kay naibalay sa tapat sa simbahan nila, Pastor Marcos, nga nagtakilid na. Takilid na nag-ana na. Nag-ana-ana, ang kupatay, mahugmak, magyunirong balaya. Taod-taod sa miundang mga igsoon ko. Ang tanan niyo, praise the Lord. Ug, ang linog, matod pa sa report, pirmiro nga balita, 7.6 dito sa Davao Oriental sa Mati. Unya ilang gi-downgrade to 7.4. Sa duol sa epicenter sa maong linog, ni-record ni og intensity 6. Ang magnitude ang iyang kakusgon mao tong 7.4. Pero kining gitawag nga intensity, ang impact, ang mag-create og damage mao ang intensity. Ug matud pa sa record sa balita, miabot ni og intensity 6. Ang tanan mingog amen. Katong duol gyud sa epicenter ha. Pero katong layo, na lang sila intensity 5 or 4 lamang. Pero katong niaging simana mga igsoon, umbot sa itong adlaw, September 30. September 30 man siguro to. So, Martes. Martes. Sa gabi. Gabi man to, di ba? Itong sa Cebu. Dunay linog nga nahitabo nga ang epicenter duol sa Bugo City, Cebu, 6.9 lang ni. So, medyo layo, di rin siya 6.9 o 7.4. Pero ang iyang intensity, 7. Maunang mas daghan og damage tong linog nga 6.5 sa Cebu kaysa 7.4 pero intensity 6 lang sa Davao Oriental. Kini nga panghitabo atong masabtan, it's not the magnitude, but it's the intensity that creates the damage. Hello. Unsa may buot pasabot ani igsoon ko kung ato ning i-apply diha sa espirituhanon, our praise might be loud but it has no power. Hello. So dili lang di ay kwintahon kung kusog ba o hinay ba ang imong pagdaig. Hello. Ang tanan mingog amen. Kung gusto kita nga mudako ang intensidad sa atong mga pagdaig, daigo nato siya uban ang tibok nato nga kasing-kasing. Mao hinungdaningon si Haring David, let all that I am praise the Lord with my whole heart. Kaya ang tinuod nga pagdaig, dili sukdanan kung unsa ka kusog sa imong pagsinggit. Apan ang tinuod nga pagdaig, kung unsa ka lalom sa imong kasing-kasing. Come on, let's clap our hands to the Lord. Woo! Daigo nato siya uban ang tibok natong kasing-kasing. Kaya ang pagdaig nga dunay gahom, mao ang pagdaig nga gikan sa kinasuluran. Tanan mingog amen. Pagdaig nga makapatay og saging harian sa kaaway. Kaya ang linog tayog mga jud. Amen.
pag-uli na mo mga igsoon ko. Lugsong nami siguro mga alas 11 pa to, kapin hapit na alas 12. Pag-abot na mo sa Butuan City sa Macapagal Bridge, pertinang trapika mga igsoon ko. Kay ang Magsaysay Bridge katong padulong sa syudad sa Butuan, gisirado kay dunay crack. Diri sa diversion road mo ng Macapagal Bridge. Traffic na mga igsoon ko. Dunay mga dalan nga nangabuak. Dunay mga infrastruktura nga naliki mga igsoon ko nga tumpag. Ang Robinsons natumpag mga igsoon ko ang ilang entrance dapit. Entrance batuog sa likod. Na ay nagparking nga sakyanan, natumpagan, naguba. Ang tanan mingo, praise the Lord. It create damage. The stronger the intensity, the more damage that creates. And tanan mingog, amen. Check. And tanan mingog, praise the Lord. Amen. Ang atong pagdaig, dili ni makadamage sa atong pagpangalagad, but it will damage the kingdom of Satan. Ang tanan mingog, amen. Pagdaig nga makabatay og saging harian sa kaaway, pagdaig nga makapahugno sa matag usa nato ka mga strongholds. Let's talk about the wall of Jericho. Sa Joshua chapter 6, the Lord commanded Joshua and the people of Israelites nga karon akong ihatag kaninyo kining nasod kining syudad sa Jericho. We are familiar from this story. Amen. Mao nang Ginoo Joshua, mao ni ang akong instruction. Mulibot mo sa syudad 7 ka adlaw. Every day within 6 days mulibot mo usa ka beses. Lunes parid na sila. Sige. Una na ang Ban Marjoret. Naabot to Ban Marjoret? Wala. Ang nag-una dito, mga igsok ang mga saserdote. Kauban nila ang Ark of Covenant. Nagdala silang trumpeta. Libot sila dito. Siguro, ang mga taga Jericho, aware sila nga doon ay mga Israelites nga naglibot dito. So na sila diha, una-una nila, di na sila makasulod. Kay kining atong pader, gitukod ni, pinakadako, pinakahabog, pinakalapad nga pader, walay makabungkag ani. They rely to their own strength, knowing not nga dunay plano ang Diyos nga tumpagon ang ilang mga pader. Unang adlaw, usa ka beses sila nga mituyok. Abi ninyo mga igsoon ko, kini nga instruction sa Diyos, kini nga kadaugan sa mga Israelites, it requires obedience. Amen? Kaya nga naman, kay dili kalikayan nga ikaw kung apil ka adtong pagparid, paglibot, dili malikayan nga mag-question ka kung unsaon nato pag-conquer ni nga syudad. Nga perting habog ka man ang pader, nga perting dagko man ang mga bato nga nagpalibot, wala man taigong kapasidad para tumpago na. Hello? But still, they obey what God commanded to them. Naapapamudiha, mga igsoon ko. Sa laktod nga pagka-istorya, fast forward to day number 7. Ingon si Joshua, karon ikapito na kaadlaw, ug mao ni ang instruction sa Dios nga niining ikapito kaadlaw, 7 punta kahigayon mo libot sa syudad. Libot sila. Fast forward. Unang higayon, ikadua, 3, 4, 5, 6, ikapito nga higayon. Basahon nato, Joshua chapter 6 verse 20. It was the 7 times nga sila milibot. Busa ang katawhan na ninggit. Kay dunay instruction ang Diyos
nga sa dihang makalibot na mo kapito, musinggit ka mo. So the people shouted when the priest blow with the trumpets. And it come to pass, og nahitabo nga sa pagkadungog sa katawhan, sa tingog sa trumpeta. Sa dihang nadunggan na nila ang tingog, pagblow, paghuyop sa mga saserdote sa trumpeta, na nakadung sila, singgit tayo sila. Wow! They shouted with a great shout. Ang tanan mingo gamin. Ang tanan mingo, praise the Lord. Subot pasabot ang kulbal, ang ilang hinay nga pagsinggit, mas ila pang gidungagan og intensity para mas mo produce og mas kusog nga mga pagsinggit. Sometimes the Lord will remind us through trials and circumstances and calamities para mas mukusog pa ang intensity sa atong mga pagdaig. Ang mga pagsulay nga atong nasinatian usahay gamiton ni sa Dios isip nga trumpeta para pukaon ta nga numan kay dunay panahon nagkahinay na ang atong mga pagdaig, dunay mga panahon nagkawala na ang atong mga pagdaig. Apan salamat, gipahinumduman ta sa Dios, gipadadaan tag problema, gipadadaan tag pagsulay, gipadadaan tag kalamidad para mas mukusog pa ang atong mga pagdaig kaniya. Ang tanan mingog amen. Ang mga katalagman nga nahitabo sa atong panahon karon, mauni ang trumpeta sa Dios para pahinumduman ta nga pakusgan o tinudon nato ang atong mga pagdaig ug mga pagsimba kaniya. Ang tanan mingog amen. Ug ang tinuod nga mga pagdaig nagresulta kinig gahom. Tanawa, ug ang kuta nagunob ug nahapla. Sa pagkaagi nga ang mga tao ming sulod sa syudad. Dili bomba, wala sila'y hinagiban nga gigamit para tumpagon ang mao nga pader, apan mga pagsinggit lamang, tingog sa trumpeta ug tingog sa mga pagdaig. Sometimes we cannot defeat the walls by our own weapons. And then mingo gamen, ang ato lang buhaton usahay, mao lamang ang mga pagdaig sa Dios. Kung doon na kay problema, dahiga ang Diyos. Kung naakay balatian, dahiga ang Diyos. Kung naakay problema sa pinansyal, dahiga ang Diyos. Kung naakay problema ang imong pamilya, dahiga ang Diyos. Sometimes, the only thing that we can do para matumpag ng mga pader nga nagbabag ka nato, ang ato lang buhaton, wailain, itaas ang imong kamot, singgit sa mga pagdaig sa Ginoo. Ang tanan mingog amen. Ang pader na tumpag, ang syudad sa Jericho na daog. Amen. Dili ni mo matumpag ang walls by posting your problems in social media. Na nangaway nimo, imong bung giaway pagbalik gipost nimo sa Facebook. You cannot defeat those walls. Amen. Ablihi ang imong lawak, siradi. Luhod, ampo sa Diyos. Itaas ang imong mga kamot, Lord. Wa ko'y laing mahimo, Ginoo, kundili ang daygon ka, O Diyos. Sa tanang mga pagsulay nga akong nasinatian, Lord, akong response, maulamang kayo ng mga pagdaig kanimo. Ang tanan mingog amen.
Let's talk about Paul and Silas in the jail. Acts chapter 16 verse 25 to 26. Mao ning mga panahon nga si Pablo ug si Silas gibanlod sila dito sa prisuhan. Ug dili lang sila gipriso mga igsoon ko, pati ang ilang kamot ug ang ilang tiil gikadinahan pa, gitanilikalaan pa. Lahi man tong gipriso ra kay pwede man ka dito sa prisuhan makalakaw-lakaw. Pero sila dili nganuman. Dunay kadina nga naghapos sa ilang mga tiil ug sa ilang mga kamot. That the only thing that they can do is just to praise, sing hymns and praise the Lord. Hello. Dunay mga panahon sa atong kinabuhi nga atong masinatian nga murag di kakaikyas, di nakakalakaw ug way mahimo ang imong mga kamot. Because the Lord will remind us that the only best thing that we can do in such situation is just to praise the Lord. And tanan mingog amen. Mo nang mag-careful ta pag-response sa mga circumstansya nga atong masinatian. Kay duha lang ang atong mahimong response. Mo reklamo o mo bagulbol o mo simba o mo daig sa Diyos. Apan tambagan ko ikaw ning taknaa sa iyo nga kauton sa mga panahon nga ato nang masinatian nga dawa na kay kiyasan nga dawa na'y mahimo ang imong kamot. Sama ni Pablo di Silas, buhata ang mga pagdaig sa Diyos. Yun ang Acts 16 verse 25 to 26. Sa New Living Translation, around midnight, Paul and Silas were praying and singing hymns to God. Ang ila sigurong giawit dito. Just keep praising Him. O baka, kung ang tanan daw nahugno, daiga siya. Ingon ko ni Silas, Bloy, unsa may hatong kantahon, Bloy? Dili siya Bloy ha, Pablo man. How kanta taan nila og praise His name. Man. Ingon ang verse 26. Verse 26. Suddenly, there was a massive earthquake. Ug sa kalit, miabot ang usa ka makusog nga linog. Tanan mi gamen. This verse remind us nga atong mga pagdaig maka-create ni og pagtayog. Ang tanan mingog amen. And all the doors immediately flew open. Og nga tungod niya nauyog ang mga patukuranan sa bilangguan ug diha nabli ang tanang pultahan ug nangatangtang ang tanikala sa matang usa. Ang ilang pagdaig miresulta og linog nga miresulta kanila og kagawasan. Unsay kalahian sa atong panahon karon? Ang kalahian karon kay ang tao magpaabot mga mutayog ang yuta adisir siya mo daig sa Ginoo. Apan si Silas ug si Pablo kaniadto midaig sila sa Ginoo ug miresulta kini pagtayog ug nahimo silang gawasnon. Ang tanan mingog praise the Lord. Ang tanan mingog amen. Sometimes it's our praise and worship that create intensity, that create power to lose every chain. And tanan mingog amen. Kung naapa kay mahal sa kinabuhi, nga gusto nimo madala sa tiilan sa Dios,
nga hangtod karon nabilanggo pa naghapos paghihapon sa tanikala sa kalapasan niining kalibutana. Maybe it's our time nga mas ato pang pakusgana ang intensity sa atong mga pagdaig, that it will create earthquake that lost the bondage of the chain that bondage everyone that we love. Mao siguro nga hangtod karon ang kadina sa kawaladon, ang kadina sa balatian na paghihapon nagbugkos kanatok sa atong mga mahal sa kinabuhi, because the intensity of our praise nagkahinay ug nagkahinay. Ang tanan mingog amen. Ang tanan mingog praise the Lord. I would like to ask everyone, unsa kaha kalawmon ang atong mga pagdaig sa Dios karon? I don't want to be judgmental. Dili ko gusto nga mahimo kong judgmental. Pero basig, nahimo lang ng mas intense ang atong mga pagdaig kay naay kalamidad, kay naay pagsulay. But how about those times nga wala ta sa kahadlok ug sa kabalaka? Bisag unsa mang panahon, bisan unsa mang higayon, bisan unsa man ang atong mga kahimtang ug mga pagbati, tuguti nga ihalad nato kanunay ang tibuok ug kinasingkasing nga pagdaig diha sa Dios. Wala ta masayo usay may tabo sa unahan. Busay hatag na nato ang pinaka-the best nga pagdaig diha sa Dios. Hello. And namin praise the Lord. Amen. Kung imong pamalandungan karon nga panahon, makita nato sa social media ang tao mo sampit na sa Dios sa panahon nga ang katalagman mo abot na. But how about those times nga walay katalagman, nga walay linog, nga walay circumstansya, doon na pa ba kahit tao nga magkahuna-huna pagsangpit sa Ginoo? Panalang ka na to. Dili tungod kay dunay linog, maong mudahig ta sa Dios. Dili tungod kay dunay pagsulay ug dunay mga kabalaka, mudahig ta sa Ginoo. Hallelujah. Maka-experience man ta o dili man ta maka-experience og mga pagsulay ug mga kabalaka, the more nga mas mukusog pauntana ang intensity sa atong mga pagdaig. Manindog tang tananing taknaa sa iyo nga kaudtuhon karon. Hallelujah, 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 hallelujah. Ang tanan mi praise the Lord. Ang tanan mi praise the Lord. Atong ikondisyon ang atong kasing-kasing karon. Tinuod nga Diyos ang atong gisimba o gialagaran. Takos siya sa pinaka-the best nato nga mahatag. Ang tanan mingog amen. I will challenge everyone, kung kitang tanan dinhi sa UP City Mamana, mo-offer sa Diyos og kinasing-kasing og tinud-anay nga mga pagdaig og mga pagsimba. I believe 100% matayog sa atong mga pagdaig ang gingharian sa kaway. Dunay mga kadina nga mga tangtang, dunay mga mahal sa kinabuhi nato nga maluwas, nga mobalik sa tilan sa Diyos. Mamana Church. Kung doon nagkay
kay struggle karon, whatever it is, financially, family problems, palatian, kaluwasan sa imong mahal sa kinabuhi, dugay na kang na-stress. Kanus apa ba ni maluwas ang akong asawa? Kanus apa ba ni maluwas ang akong pana, ang akong anak, ang akong mga regala, ang akong amahan, ang akong ina? I will challenge everyone. Dungagi ang intensity sa imong mga pagdahig karon. Sa ari ang Diyos nga sa panahon nga mohimo tag mga pagsimba, hatuning himuon